Ngayong gabi sa Reporter's Notebook. Sa Reporter's Notebook Vice Presidential Series, tampok si Senador Mar Rojas. At ang kwento ng mga batang bubog sa Payatas. Munti ka na dun, ha? Sa mga lansangan sa Kamaynilaan, normal na tanawin na lamang ang mga batang tulad nila. Nagbabanat ng buto sa kabila ng kanilang murang edad. Kung kumakalam nga naman ang sikmura, kahit ang pinakalatak na basura, yaman na para sa kanila. Bubog mula sa mga basag na bote at salamin ang kalakal ng mga batang ito. Mga latak na pinagtsatsaga ang halukayin sa palibot ng Payatas dump site. Ano yung hinahanap nyo sa isang bundok ng basura? Ano yung itinuturing yung kayamanan sa bundok ng basura? Minsan po, sibak. Sibak? Ano pa? BI. Anong BI? Lata po. Delata? Ano pa? Tapos cup. Mga bubog. Mga cups. Tapos? Mga bubog. Isa sa mga nagbububog si Francis, 11 taong gulang. Grade 3 na siya sa susunod na pasukan. At kahit maliit kumpara sa edad niya, buo ang loob niyang lumusong sa sapa upang makarami ng maibebentang bubog. Pero napansin kong malaki ang suot na tsinelas ni Francis habang nangangalakal. Ikaw ba meron kang pinag-iipunang bilin? Opo. Ano? Yes. Tsinelas. Magkano ba tsinelas, Francis? Minsan 35. Magkano na naiipon mo? 27. Ba't gusto mo magka-tsinelas, Francis? Kasi po para hindi mabubog. Pagkatapos maganap ang Payatas tragedy noong 2000, kung saan may halos 300 katao ang natabunan ng bundok ng basura at ilang daang pamilya ang nawalan ng tirahan. Controlled dump site na ang Payatas. Ibig sabihin, hindi na basta-basta makapagtatapon ang sinuman ng walang pahintulot ng Quezon City Government. Mahigpit na ring ipinagbawal ng lokal na pamahalaan ang pagpasok ng mga bata sa dump site. Pero gayunpaman, ang mga batang nangangalakal, dumidiskarte pa rin sa paanan ng bundok ng basura, tulad ng pagbububog ng magkakapitbahay na sina Francis. Kahit 2 taon na itong ginagawa ni Francis, hindi ito nangangahulugang ligtas siya sa panganib na dulot ng bubog. At ang masugatan, ordinaryo lang sa ganitong gawain. Okay lang sa kanya yan. Ano niya kasi kaya na siya, hindi naman malaki. Talaga madugo lang yan, dahil ulo yan eh. Ano nang nangyari? Warak kasi. Ha? Wawarak. Bakit? Ma-plastic kasi. Ito lamang yung ilan sa mga bubog na nakuha ni Francis at ng kanyang mga kaibigan. Kung makikita nyo, sa talim at talas ng mga bubog na ito, hindi malayong matibo sila, mababaw man, o malalim. Ayon sa International Labour Organization, kabilang sa kahulugan ng child labor ay kondisyon kung saan ang isang bata ay nagtatrabaho sa isang sitwasyon na maaaring makasama sa kanyang kalusugan at sa kanyang physical at mental development. Ang batas na nagbabawal sa pagtatrabaho ng mga batang 15 taong gulang pababa, kailangan ng 3 basehan upang matawag na child labor ang isang kaso. Una, ang panganib na dulot ng pagtatrabaho. Pangalawa, ang edad. At pangatlo, ang kawalan ng gabay ng magulang. Ayon kay Teresita Del Rosario ng Bureau of Workers and Special Concerns, isang ahensyang nagsisilbing secretariat ng Philippine Program Against Child Labor. Malinaw na sa kaso ni na Francis, child labor itong maituturing
dahil sa panganib na dulot ng kanilang ginagawa. Even with the consent of parents, sasabihin mo walang employer ang pwedeng voluntary na ginawa ng bata yon. But of course, the parents would know kung ano ang ginagawa ng anak.